tapos magkaroon nga po ng mga matinding bastusan dito po sa House of Representatives at kung saan nag-isa lang po si Congressman Marcolita na tumayo at nanindigan sa katotohanan. At dito po nilinaw niya na walang pagkakamali ang Office of the Vice President at marami umanong nilabag itong pamunuan ng House of Representatives, lalo na po yung committee kung saan nag-iimbestiga sa budget ng Office of the Vice President. Matandaan natin mga kababayan na ang sinasabi nga ni Congressman Marcolita, kung binusisi po ang confidential fund ng Office of the Vice President at yung may issue po ng disallowances, bakit hindi umano imbestigahan ang lahat na ahensya ng gobyerno na mayroon silang confidential fund at may mga disallowances para maging patas umano at syempre isama na po yung Office of the President. Kaya nga po nagalit yung kapwa niya kongresista at pinadelete po itong motion ni Congressman Marcolita. Malinaw na wala na talaga umanong patas at walang demokrasya kasi kahit pagtatanong po sa plenary patungkol sa budget na 6.3 trillion, hindi rin po pinagbigyan itong si Congressman Marcolita. Gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, maubusan kayo ng hopya. yung inalisan kayo ng mga committee position saka yung committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit ho? Yung 5 komite. Nabigla na lamang kami, kinabukasan, ay inalis sa inyo mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay din, ito ay planado. Aha. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, ito, wag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Umiiral na tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, ang minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang mangibabaw yung tradisyon. Opo. Eh sabi ko, hindi naman ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay, conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaring ipalagay ng bawat isa na maaring maglaban ang 2 o 3 o higit pa na batas kung ang pag-uusapan ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag mong paglabanin yung 2 konsepto o 3 konsepto. So dapat hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon eh. Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yun kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari.
based on the time-honored tradition, I move to terminate the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo, kasi Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh meron naman siya kakong period para sumagot sapagkat ang itinatadhanaan ng procedure ng COA eh binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Kabibigay lang. Yun ang tinatanong ko. Bakit kayo pa ang gusto magtanong? Hindi pa nga siya nakakapag-submit. So, yan ang problema, mga kababayan po natin. Kasi masyadong excited po itong mga kongresistang buaya, no? Na matanggap agad itong bayad sa kanila. Kaya gigil na gigil po sila. Kita naman po natin, ano? Ika nga nabanggit din po ni Congressman Marcolita sa ibang mga statement niya na sinasabi po na umano'y bakit ngayon lang nangyayari na nagpaunahan po sila, no? Nagkukumahog po sila na magtanong kay Vice President Sara. Samantala po sa ibang budget deliberation o sa ibang investigation and aid of legislation diyan sa House of Representatives, halos ayaw daw po magpakita at ayaw magsalita. Ito mga kongresista. And tama po yan. True na po. Dahil marami po tayong mga nakitang bagong pagmumuka na biglang sumulpot, no? Nung nagkaroon po ng investigation, sinasabi nilang Committee on Good Governance at umanay sa tamang paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. So malinaw po na yun talaga ay stick to the plan. At bakit kung patas po sila, si Congressman Marcolita ay hindi nila pinapakinggan at hindi nila hinahayaang itama po yung kanilang pagkakamali. Anong rason? Pera? Ginto? Ganun ba yun? Kung ang COA nga naghihintay pa ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng notice of disallowance po sa inyo. Sangayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin? Yun, power of the force. At nagmamadali kasi sila, no? May 6 months pa po eh. Ang gusto nga ni Paduano, baguhin daw yung batas kasi masyadong matagal daw po yung 6 months. Kung sa kay Vice President Sara, masyadong matagal. Pero kung sa kanila, sa kalyado nila, masyadong mabilis. Ito ng power of the force. Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President, yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Pag tinatanong mo naman, alay, ganun talaga yung utos sa kanila. Stick to the plan, ano? At lalo po sila nang gigigil dahil hindi nga po sila sinasagot ng tama din ng ating Vice Presidente. Dahil ang kanilang agenda is bastusin eh.
hindi magkaroon po ng kasagutan sa mga katanungan, kundi bastusin po itong si Vice President Sara na yan ata yung utos sa kanila, yung mas nakakaitaas sa kanila. Nagkamali lang po sila. Dahil ang kanilang plano at bago pa nila maisagawa ito ay alam na po ni Vice President Sara. Kaya medyo alam niya na kung paano ito depensahan. Kaya kahit anong tanong, anong pananakot po na sasabihin nila, hindi po nila natakot itong ating Vice Presidente. No? Nagtagumpay sila na bawasan ang kanyang budget. Ano nangyari? Napasunod ba nila itong si Vice President Sara? Hindi po. Dahil kahit sinasabi nila na kailangang ipaliwanag, kailangang humarap ng Office of the Vice President sa plenary, sa House of Representatives, alam din ni Vice President Sara na yun at yun pa rin ang ibibigay at sayang lang po yung kanyang oras. Kaya nagtrabaho na lang ito instead na humarap sa House of Crocodile. Tama? Naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga. Diba? Ngayon, halos lahat meron eh. Hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabigla. Yung sa DHWD nga bilyones. Diba? Bigla kasi kung tutuntungin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Nako, nagmimina pala itong si Tambaloslos. Mahilig pala sa mina itong si Tambaloslos. Kaya kahit ano ay hinahanap, hinahalongkat, hinuhukay. Kahit anong isyu na mapatunayan lang po nila na may kasalanan si Vice President Sara para gagamitin po nila sa impeachment. Pero mukhang walang nangyayari sa totoo lang. No? Mga kababayan natin. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Opo. Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. O ba't ako tinanggal? Ayun, tinanggal. Hindi ako nakasali doon. So alam na kung bakit tinanggal, di ba? Para ikay manahimik, Congressman Marcolita. Talagang pinipersonal ka na ngayon ni Tambaloslos. Kaya tama lang yan. Sa Senado ka na lang, at least doon talagang mapakinggan ang iyong boses, Kong Marcolita. Yun ang alam nila, di ba? Opo, So, yun pala. So, Ngayon, alam ko rin naman Yun. kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break, kaya inipon nilang lahat yon. O di ba? Last day. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. O nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Opo. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended Yun na nga. our hearing. Hindi naman nakadiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong nagtanong. Sabi ko, I may not have attended all the meetings, Tama. but I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? Pira. Hindi naman niya masagot. Ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na, ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pwede pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya.
Oho. So eventually, kahit na mura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. Oho. So, hindi siya kako consistent sa batas. Opo. Dinobjekan ko yun. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Na murang-mura. Na murang-mura. Hydro yun eh. Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Oh. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman kako, paano napunta naman sa committee ng good government? Committee ng good government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated. Kayo na nagsabi na ka-hospital yan, na intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator, ano mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun. Kausap siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson. So, grabe mga kababayan po natin. Kapag si Congressman Marcolita ay tinatama po sila, no? Dahil bulgaran nga po yung kanilang pagkakamali at kanilang pag-aabuso sa kanilang committee na kinabibilangan, agad nila tatanggalin si Congressman Marcolita. So, sa maikling salita, natakot sila kay Congressman Marcolita, no? Sinasabi, pag ako nag-a-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba akong... Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin. Pwede po mag-phone pats. Kahit na ako wala ng boses Namamaos na kayo nung araw na yan. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Opo. Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga, Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon. Hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuhin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko na intindihan Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Yon, malinaw po yan mga kababayan po natin Gusto nilang makahanap ng kung anumang bagay-bagay para sa niluluto po nilang impeachment. Grabe. Bulgaran yan, galing po kay Congressman Marcolita, mga kababayan. Pinoint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo.
O ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang mag-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simple-simple yun. O bakit nila pinatayo? Nakatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. No? Yung Committee on Rules, diyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Nako, kabisadong Sila mo ang dapat. kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Oo. Makapangyarihan. Alam mo, mga kababayan natin, palagay ko alam nila na yung mali. Alam nila. Pero dahil may niluluto po silang impeachment at gusto nilang mapahiya po ang ating vice presidente, nirepair pa rin nila sa committee. Yun lang po yun. No? Alam na mga to. Sigurado yan. Ng committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila eh. Opo. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata sa pangyayaring ito. Ganun ba? Oo. O, halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-diretso na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. So, baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Iyon, patay tayo dyan. Bistado. Pwede ba yun? Hindi pwede. O, nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin. It's a good Grabe, no? Tinanggal agad. Ibang klase talaga sa tambalos-los. O, ngayon, sinama na yung public accounts. Yun. Vice Chairman din ako eh. Opo. O, sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. Grabe, mga kababayan po natin, ang utak talaga ng tambalos-los, no? At ang kanyang mga alipores. Lahat po na kini-question ni Congressman Marcolita, no? Ibinalik sa kanya at tinanggal siya sa committee. Personal ang atake sa kanya, pero ang kanyang pinag-uusapan dito, yung kanyang mga reklamo, no, ay patungkol sa batas. Patungkol sa roles. Pero ang ibinalik sa kanya ay mga pamimersonal. Talagang tinanggal siya sa lahat na committee na kanyang kinabibilangan. No? Pero hindi sumusuko si Congressman Marcolita. So may dahilan pala lahat. Bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Ayun. Kami kasi kung nabigla. Hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Bigla. Nakinikinita ko na. Nakinata. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointment. Commission on Appointment. Pati doon. Grabe. Tinanggal na kayo. Pero yun So ito pa pala mga kababayan po natin, napakatindi, no? Napag-usapan na po natin yan, pati pala yung Commission on Appointment. Tinanggal din po si Congressman Marcolita. At ang Commission on Appointment, sino ang pumipili dyan? Kasi ang miyembro dyan, hindi lang po House of Representatives. May mga miyembro din dyan ng mga senador. So ibig sabihin, pati senador, kinampihan si Tambaloslos. At pumayag po sila na tanggalin si Congressman Marcolita sa Committee on Appointment na isa po sa pinakamagaling magtanong, no, sa mga gobyerno po, sa mga opisyal ng ating gobyerno na nag-aambisyon na sila po ay ma-confirm bilang in-appoint ng isang pangulo. Tapos tinanggal si Congressman Marcolita. Sino ipapalit dyan? Si Abante, yung bubong tanga na nagkukunwaring pastor. Commission on Appointments ko. Ano naman ang dahilan? Bakit pati naman yun inadamay pa?
Di ba? Eh baka napansin nila, ako lang yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman. Nagulat ko dito kasi matagal na itong dinideny ng mga house eh. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Oo nga, pinabubulaan O pa. bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Eh, bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech, Oo. nakita nila na mali talaga eh, no? Ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, diba? Nilagyan nila ng manifestation, yung manifestation ng isa sa abogada, ano? At taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, ay hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo. Motu proprio. Eh, Motu sabihin, proprio power. Sarili niya yun. Walang ibang on its own. Oo, yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, Opo. it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Eh, nag-manifest nga yung isa. So, hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Ganun. Kasi, naalala ko, Jen, Opo. March 2021, this is the last Congress. Nagsalita ako by way of a privilege speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Yung pinagbibiling mga ICT packages, Information Communication Technology packages. Tatlong taon na audit ng COA. 2017, 2018, 2019. Opo. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Wow. Walang supporting documents. Ang dami kong sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact Opo. na inulan na ng notice of disallowance. Grabe, no? So, bisto mga kababayan po natin kasi yung kanilang ginagamit sa kanilang mga proyekto ay mukhang kakilala din po nila, ano? Tapos, kita nyo po kung ano yung ginawa nila kay Congressman Marcolita. Natawa ako eh. Kasi tuwing magsalita siya na related po sa committee kung saan nabibilang siya, abay tanggal. So, alam mo yung pinakamatindi dito na tinanggalan kay Congressman Marcolita ay itong commission on appointment. Dahil dyan sa commission on appointment, halo-halo naman dyan, hindi lang po itong mga kongresista, mayroon din pong mga senador, no, na miyembro nitong commission on appointment kung saan masasala nila or may examine po nila sa kanilang grupo kung ang isang appointe ng presidente ay karapat dapat po ba sa kanyang position. Pero ngayon tinanggal nila. At tandaan po natin si Congressman Marcolita ang isa sa pinakamaangas at pinakagaling, no, direct to the point magtanong. Ngayon tinanggal nila. Grabe sila mga kababayan po natin. Pero gaya ng sinasabi po natin, no, dahil malapit naman ang matapos ang kanilang paghari-harian, ibigyan natin ng pagkakataon sa Senado po itong si Congressman Marcolita. Dahil confirm na ito ay tatakbo sa pagkasenador. Sana ay mapabilang na lang siya sa listahan ng mga PDP para wala na po tayong isipin. Both straight na lang po tayo sa lineup.
ng PDP. So abangan natin yan mga kababayan po natin, no? At alam ko majority po sa aking mga viewers and supporters ay suportado po itong napakagaling, matalino na si Congressman Marcolita. So abangan natin kung kailan po siya mag-file. Thank you po at yan na muna yung ating panibagong update. God bless.